Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Umiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. Ang sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusi, nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroon tayong National Heroes Day kasi alam natin na mayroong maraming bayani sa bayan kaysa iyong mga kilala natin. Napakaraming mga Pilipino ang nakipaglaban sa kaaway upang maligtas tayo sa kamay ng mga Kastila, sa kamay ng mga Amerikano, sa kamay ng mga Hapones. Hanggang ngayon, napakaraming mga Pilipino na nagliligtas sa atin sa kamay ng ating kapwa Pilipino na nang-aabuso sa atin. Sila ay mga bayani rin ng ating panahon. Ganon din sa simbahan, marami ang mga kaluluwa na tapat sa Diyos kaysa mga kilalang mga santo at mga martir. Magugulat lang tayo pagpunta natin sa langit na ito pala ay punong-puno at marami tayong kakilala na nandoon. It will be a pleasant surprise. Ngayong araw, ang katotohanan na ang kabanalan ay para sa lahat at ang kabanalan ay matatamo ng marami ay binibigyan ng diin ng ating pagdiriwang ng Todos los Santos o All Saints Day o ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Kaya sa kapistahang ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng kabanalan na binibigay niya sa marami. Ito ay nagbibigay din sa atin ng pag-asa na maaari din tayong mapabilang sa mga banal. Magsikap lamang tayo. Ang kabanalan ay inaalok ng Diyos sa lahat. Ang ating pagbasa ngayon ay galing sa huling aklat ng Biblia, ang aklat ng pahayag, the Book of Revelation.
Dito pinapakita sa atin ang mangyayari sa huling panahon, lalo na ang pagsamba sa langit. Nandoon ang nakaupo sa trono, ang Diyos na dakila na sinasamba ng lahat ng mga kapangyarihan. Ito'y sinasagisag ng 4 na nilalang. Sumasama din sa pagsamba sa Diyos ang 24 na matatanda na kumakatawan sa bayan ng Diyos mula sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sila ay napakarami. Yan ang ibig sabihin ng bilang ng 144,000. Ito ay isang symbolic number. 140 ay ang lahat ng bayan ng Diyos sa lumang tipan, 12 tribes of Israel, at ng bayan ng Diyos sa bagong tipan, ang bayan ng Diyos na nakatayo sa haligi ng 12 apostol. 12 times 12 is 144. 1,000 ay ang numero ng nagsasabing napakarami. Kaya 144,000 ay napakarami mga tao buhat sa luma at bagong tipan. At sila'y galing sa lahat ng bansa, wika at lahi. Sila'y nakadamit ng puti kasi nilinis na sila ng dugo ng kordero. At sila ay may hawak na palaspas. Ang palaspas ay tanda ng tagumpay. Matagumpay silang sumasamba sa nakaupo sa trono. Sila yung lahat ng mga banal na sumasamba sa Diyos. Ibig natin na mapasama din tayo sa malaking hukbong ito. Iyan ang layunin ng buhay natin, na makasama tayo ng mga banal, na maging banal din tayo upang walang hanggan nating sambahin ang Diyos. Galing tayo sa Diyos. Naglalakbay lang tayo dito sa lupa, patungo sa langit. Iyan ang dahilan ng paglikha sa atin, na makapunta tayo sa tahanan ng ating Ama at makiisa sa pagmamahal ng Diyos. Ang kapistahan ng lahat ng mga banal ay nagpapaalab ng ating hangarin na mapabilang din sa mga banal. Siguradong makakapunta din tayo doon kung susundin natin ang daan ng kabanalan na walang iba kundi si Jesus. Sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katangi-tanging daan patungo sa Ama. O mahabaging Diyos, kahabagan mo kami upang kami makapunta kung nasaan ka. Ibig kong makasama ka sa buhay na walang hanggan. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.